Father, Lord, that came from your throne. And we pray na gabi muli kayo, Lord, mangusap sa bawat isa namin ito. Father, muli kayo, Lord, Father, magpahayag, Father. Give us access to your throne, Lord Jesus, tonight. Send your great Holy Spirit, the teacher and the comforter, the revealer of the word, Father. Hallelujah. To come, Lord, to speak to our heart, to open our eyes and our ears that we may hear what the Spirit is saying unto your little bride sa araw na ito. Sa namin pinagkatiwala ang lahat na ito. Bless, Lord Jesus, our Lord God, ang ating mga kapatid na narito for the worship, for the hearing of your word, your brother Lawrence, and your sisters, Erika, that's with us tonight, and every one of the brethren and the saints, Lord Jesus, that is in one heart, in one mind, in one accord. Panginoong Diyos, Lord, pambalaya kayo kumilos, Father, amongst, Lord Jesus, your saints, Lord God, sa gabi na ito. Sa namin pinagkatiwala ang lahat na ito. Just use your servant, Lord Jesus, sa gabi na ito bilang daluyan mo. Anoint his mortal lips that it may just, Father, be a vessel, Lord Jesus, that we may speak, Lord, a word that would edify your people, make us better disciples, gawin kami higit maging handa at karapat-dapat at kaaya-aya, Lord Jesus, sumalubong sa iyo, Panginoong Diyos, sa pag-agaw, sa alapaap kung saan, Lord, Father, you will, Lord Jesus, Father, take your bride, Lord Jesus, into that glorious marriage supper, Father, of the Lamb, Father, Lord, where all the angels and all the saints from all ages will gather. Hallelujah. Sa namin pinagkatiwala, Lord Jesus, ang gabi na ito. We say, Lord, lahat ng kalwalatian, karangalan at pasalamat is our prayer in your most glorious, mighty, and precious name, Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Hallelujah. Glory to the name of God. Let us open sa gabi na ito our text. So mid-read, let's read some verses as a word to study 1 Thessalonians chapter 4, our subject for the first few meetings. Paul, the great apostle and a prophet of God, says in 1 Corinthians chapter 4, let's start with verse 16. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air,
So shall we ever be with the Lord, wherefore comfort one another with His words. Revelation chapter 10. And you read verse 1 until verse 4. And I saw another mighty angel came down from heaven with a cloud, and with a rainbow on his head, and his face as it were the sun, and his feet as pillars of fire. And he had in his hand a little book open, and he set his right foot upon the sea, and his left foot upon the earth, cried with a loud voice, as when the lion roared. And when it cried, 7 thunders uttered the voices, and when the 7 thunders had uttered the voices, I was about to write. And I heard a voice from heaven saying unto me, seal up those things which the 7 thunders uttered, and write them not. One last verse, Revelation chapter 5, verse 1, 2. And I saw in the right hand of him that sat on the throne a book written within, and on the box side sealed with 7 seals. And I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, who is worthy to open the book and to loose the seals thereof. And no man in heaven, nor in the earth, neither under the earth, was able to open the book, were neither to look thereon. Verse 4. And I wept much, because no man was found worthy to open and to read the book, neither to look thereon. Praise God. Pagpalain na ako salita ng Diyos. All be seated. God bless you all. Praise God. We want to welcome everyone in the name of Jesus Christ. Hallelujah. At tayo ay talagang sabihin natin na nabubuhay sa isang pinakamapalad na panahon at generasyon. Amen. The most glorious and the most glorious age. Praise God. Lord, we want to welcome Brother Lawrence and Sister Rita. Rita, is that right? Rita, God bless you, sisters, brother. Amen. And ayon sa biyaya ng Panginoon, mga kapatid, ay nabubuhay tayo sa isang panahon kung saan ang Diyos ay nangusap sa atin upang ihayag ang lahat ng mga nihil. Amen. Na nakatago dito sa banal na kasulatan. John, the great beloved apostle of Jesus Christ, ay binigyan ng commission to write a book. This is the last book na nakalagay dito sa Biblia. We start with Revelation 1 verse 1. Sabi dito, this whole book is actually is a revelation of Jesus Christ. Ibig sabihin, pagbukas mo ng aklat na ito, ang ginagawa ng Diyos, hinahayag niya kung sino ang ating Panginoon Kristo. This is the revelation of Jesus Christ na ang Diyos ang nagbigay, which God gave Him to show unto His servants. Remember, servants ito ay plural. Lahat tayo na naglilingkod. Ito ay isang aklat na pinasulat ng Panginoon kay John upang mahayag sa atin kung sino si Kristo. Ano itong mga bagay na ito? This is a book to show us ano mga bagay which must shortly come to pass. Mga bagay-bagay. These are things and events. When John wrote this book, si John ay nakakulong po rito sa isang isla na tinatawag na Patmos, Revelation 1:9. Okay? I, John, am your brother and companion in tribulation, in the kingdom and in the patience of Jesus Christ. Nasaan siya? Sa isla na tinatawag ng Patmos. Patmos is an island of malapit doon sa in Asia Minor, mga kapatid. It's an island kung saan pinukulong ang lahat ng pinakamasamang mga kriminal sa mga araw nila. Amen? It's like an island of saan state yan, San Francisco, they call it Alcatraz, na kinukulong pinakamasamang mga kriminal. At hindi ka makatakas dyan, ay pag tumakas ka naman isla, ay nakakainin ka ng mga pating. Amen? At mga mabagsik na mga nasa dagat. So John was here in this island. Anong dahilan? Because of what? Sabi dito, for the word and for the testimony of dahil sa kanyang ministeryo. Sa kanyang pangangaral, sa kanyang patotoo, kung tungkol kay Kristo Jesus.
And John, nandito siya sa isla na ito, ano sabi dito sa verse 10? Ay inangat siya ng Panginoon sa Spirit. I was in the Spirit, dinala siya sa Lord's Day, and heard behind me a great voice as of a trumpet. So si John narinig, isang nakilang tinig, parang isang pakaka, mga kapatid. Na alam mo, commission kay John, sabi dito sa verse 11, saying, I am Alpha and Omega. So alam natin sino talaga ako nagsasalita. Jesus Christ, the beginning, the Alpha and Omega, the first and the last. Ano ang commission niya kay John? Sabi niya, John, yung mga nakita mo, what thou seest, ay isulat sa isang aklat. At saan ipadala? And send it to 7 churches which are in Asia. Tapos isa-isa pinangalanan ang mga churches dito in Asia Minor. Asia Minor or Asia here is Asia Minor, which is present day. Pag tinignan mo yung mapa, it's a present day Turkey. Kaya even if you have a chance na makapasyal dyan sa Turkey, you'll find that these cities hanggang ngayon are still in existence. Hanggang ngayon. It's still existing. Ephesus, Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and Laodicea. These 7 churches in Asia, sa panahon ni John, which is 96 AD, nung siya ay nagsulat ng aklat na ito in the Isle of Patmos. Now, this book is a very important book na hindi masyadong binibigyan ng pansin. Nung tayo ay nasa mga iba't iba pang mga denominasyon at sekta before we came out and heard this message of God. Amen? Because in Revelation verse 1, kung babalikan natin ang verse 1, sabi rito, ay ito ay binigay sa kanyang malingkod, plural, tayo yun. Servants, ano to? Things which must shortly come to pass. Yung mga bagay-bagay. From 96 onward, na taon, lahat ng bagay-bagay. So it's a prophetic book. When John was writing itong aklat, ito yung mga bagay na sabi ng banal na Espiritu Santo kay John na nakita mo. These are things na kailangan mangyari. Things which must shortly come to pass. Future event. Mga kapatid. And pinadala niya, he said, may ginamit ba? Anong ginamit? Anghel ang ginamit. He sent and signified it by his angel. So meron isang particular anghel ginamit para kay John. An angel, remember, is always what? A messenger. Anghel ay mensahero. Mga kapatid. Praise God. At itong aklat ay napakahalaga because, look, sabi nito sa verse 2, who bear witness of the word of God and of the testimony of Jesus Christ, salita ng Diyos at patotoo ni Kristo Jesus, and of all things that he saw. Lahat ng bagay na nakita ni John ay nirecord ni John. Pero may ginamit pa sa kanya meron, isang anghel. At nung nasulat niya, na-realize at sabi ni John, mapalad yung nagbabasa. He that readeth, and they that hear the words of the prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand. So, meron talaga isang takdang panahon, mga kapatid. Alright. Alam mo, itong aklat na ito ay sadyang nilagay sa dulo ng Biblia. Dahil sadya din sa dulo din ng panahon tsaka itong bubuksan sa atin. Yung kapahayan din. Amen? Because there is a time, a specific time, when time is at hand, pag binabasa mo itong aklat, mabibless ka. Alam mo itong aklat, napakatagal na nandito sa Bible. Amen? Since John wrote it, 96 AD hanggang ngayon, it's almost 2,000 years. Ang tagal na nakasama sa Biblia. But not many who read this will understand, mga kapatid. Kasi kung nagbasa ka, mga kapatid, at hindi mo naintindihan, hindi mo matanggap pa rin ang buong blessing. Kasi sabi nito, pag nagbasa, kailangan pakinggan mo rin. At pag pinakinggan, that means naintindihan natin. Amen? And then the next day, kung naintindihan natin, then pwede natin tuparin o ingatan itong mga bagay na nakasulat. Amen? There is a time
na talagang tinalaga ng ating Panginoon para sa aklat na ito, na mabuksan sa lahat na nagbabasa. Pero ang problema, hindi po lahat nakatalaga na makaintindi, makaunawa. Ang nakaunawa, ang mga kaunawa lamang dito ay yung mga hinirang at pinili ng ating Panginoon. For the time is at hand, only for who? For the chosen and elected of Jesus Christ. Bilang kanyang nobya, mga kapatid, sa huling araw na ito, kung saan nagkakaroon ng isang kasalan. Lord, the marriage, mga kapatid, alam mo, pag may kasalan, at talagang na-unite na tayo sa ating Panginoon sa kasalan, then lahat malihim, ibubulong na natin at ihahayag na ng Diyos sa atin, mga kapatid. Kaya napakapalad po tayo, ma-realize natin kung anong araw natin ngayon at anong panahon natin ngayon. Amen? This book has been read by so many, but sad to say, hindi po lahat makakaunawa. Amen? This is only for an elected, chosen ng ating Panginoon. Ito ay isang aklat punong-puno ng hiwaga at punong-puno ng simbolo. All the way from Revelation chapter 1, all the way to Revelation chapter 22. Mga kapatid, tingnan natin na itong anghel na ginamit ng ating Panginoon at pinadala kay John para ipakita itong mga bagay-bagay na ito. And John is the one that bear record. Siya ang nagsulat. Kung ano yung bilin sa kanya, ay ano yung nakita niya, ay isulat sa isang aklat. At yung nakita ni John, ay ano, mga future event, sabi rito. The things, sabi rito, hallelujah, which must shortly come to pass. So, future event. Ulitin natin, sa verse 19, chapter 1, ano, sabi rito, ang bilin ulit ng ating Panginoon kay John. Ano, write the things which thou hast seen. Yung mga bagay-bagay na nakita mo, John, these are things that John caught as he was given visions and he was caught up, mga kapatid, into the Lord's Day. Maraming bagay nakita niya at sinulat niya. Anong mga bagay na ito? The things which are. So ito ay mga present, mga bagay na nangyari sa time ni John habang siya nakakulong sa isla ng Patmos, 96 AD. Things which are, present time ni John. Ano pa? And the things which shall be hereafter. So, hindi lang present na panahon ni John, pati yung mga future na mga panahon na darating. Amen? Ay pinasulat kay John yung mga bagay-bagay na nakita niya. So, these are not just 96 AD events, 2,000 years ago, pero ito ay isang aklat na tatakbo ng panahon hanggang sa araw natin na ito. At hindi lang hanggang sa araw natin na ito. Because this book, mga kapatid, ay ano, umaabot pa saan? Pagdating sa Revelation 19, makita natin na umabot sa marriage supper. Pagdating ng Revelation 20, makita natin umabot ng 1,000 taon, millennium. Revelation 22 speaks of the millennium. Revelation 22 verse, ano, nung kailan nakakadena si Satanas, sabi dito, hallelujah. Verse 1 and 2, and I saw an angel come down from heaven, having the key of the bottomless pit and a great chain in his hand. Sino kinadena niya? He laid hold of the dragon, verse 2, the old serpent, sino to? Which is the devil and Satan, at ano? Bound him. Tinali siya for 1,000 years. So umabot tayo ng 1,000 years, which is also called the millennium, mga kapatid. See? So itong aklat na ito ay umabot hanggang millennium. At hindi lang millennium, when you go over to Revelation 21, umabot pa ng nakita ng verse 1 ni John, I saw a new heaven and a new earth. Dahil yung unang langit at ang unang lupa ay lumipas, were passed away, and there was no more sea. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, bumababa mula sa Diyos out of heaven,
prepared as a bride adorned for her husband. Correct. So Revelation Right. 21, umabot na ng ano? Umabot na ng future home. Mga kapatid, nakita na niya ang bagong langit at bagong lupa ng mga kapatid. Praise God. At pinakita sa Revelation 21 ang kalagayan ng future home, mga kapatid. Praise God, na bumababa galing sa langit, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Nakita din ni John na ano, sa verse 9, sabi rito, pinapakita kay John ano, sa verse 9, chapter 21, "Come, I will show thee the bride." May pinapakita sa kanya isang nobya. Sino itong nobya? The Lamb's wife, yung asawa ng Kordero. Mga kapatid, praise God. See? So umabot pa saan? Dito sa Holy Jerusalem, na ano, na galing sa langit, mga kapatid, praise God. Glory descending out of heaven from God. Glory, praise God, in verse 10. Having the glory of God and her light, this is feminine, her light, feminine in designation, was like a stone most precious, like a jasper stone clear as crystal. Now, this is all the events sa darating na eternal age as it unfolds. Mga kapatid, praise God. So itong aklat na ito, mga kapatid, ay napakahalaga o hindi? Tingin mo. This book of Revelation is so important, mga kapatid. Correct. Praise God. Ang problema, habang sinusulat ni John, hindi na naintindihan ang kanyang nakikita. Kaya hindi na sinulat yung mga paliwanag sa aklat na ito. Kung ano lang nakita ni John, anong narinig ni John, sinulat niya sa isang aklat, mga kapatid. Pero may takdang panahon that this book will be open. Even as a believer, bilang isang bahagi ng nobya ni Kristo na pinapakasalan niya ngayon sa araw na ito. And May kanya-kanya din tayong takdang panahon. right. Habang nagbabasa ka ng aklat na ito, nabubuksan ng Panginoon sa atin yung kakayahan. Amen? Praise God. Hindi naman unang pagbasa mo, maintindihan mo na agad. Mga kapatid. Amen? Kung nagbabasa ka na without the leading and the anointing and the inspiration of the Holy Spirit, I doubt very much maintindihan kung ano yung sinasabi ni John. Kasi in the first place, si John, nung sinusulat niya itong aklat na ito, lahat ng nakita niya were all shown to him in symbol form. Tinitignan niya in symbol form. At sinulat niya rin, dahil yung lang nakita niya, sinulat niya. Like in chapter 1, verse 11, bakit itong pitong syudad, pitong iglesia lang ang pinapadala? Hindi naman nung naintindihan niya dyan, bakit ang Diyos, pitong iglesia lang ang pinasulatan? Ang daming churches na 96 AD, umiiral, pero itong pito lang ang pinili ng Panginoon. Amen? Why? Only 7 churches. Ang dami pa naman ibang church sa 96 AD. Amen? Na i-open na. Amen? Like the church in Thessalonica na binasa natin text ngayong gabi. Nandiyan na ba ang Thessalonian church? Nandiyan na. Church in Philippi, church in Corinth. Amen? Lahat itong mga church in Colossae. Bakit hindi pinasulat? Ito lang pito ang pinasulat. Why? Because God has a purpose. Kung bakit itong pito lang ang sinulat. Amen? Praise God. Because these 7 churches ay ito ay maglalarawan saan? Sa panahon, habang ang iglesia ay tumatakbo ng panahon, these 7 churches ay meron silang kondisyones, kalagayan, problema, sitwasyon that will be exactly the same habang ang iglesia ay tumatakbo ng kapanahunan. For 2,000 years. That's why only 7 churches were chosen ng ating Panginoon na ipidala ang aklat na ito. Amen. This is actually church history of 2,000 years. Sa time ni John, it was not history.
Sa time ni John, it was still what? Prophecy. Dahil hindi pa nagaganap. Sa time natin ngayon, ay history na ito. Dahil pag tinignan natin, mga kapatid, ang historical events na naganap, may kita natin eksakto ang larawan at kalagayan ng 7 churches na ito. Amen? Praise God. That's why napakapalad po tayo. Nabubuhay tayo sa isang panahon, mga kapatid. Di lahat ng nakikita ni John, hindi niya naintindihan. Praise God. Amen? Revelation chapter 1, verse 13, 12 to 16 to 17, yung sitwasyon nung lumingon siya. Lumingon, nakita niya yung Son of Man, garment mula ulo hanggang paa, may big piece dito, golden girdle. Yung ulo niya at buhok ay simputi ng niebe. Yung mata niya parang flame of fire. Yung kanyang paa parang buling tanso. Amen? Na dumaan sa horno, yung tinig, parang napakadaming tubig. Kanang kamay, may 7 bituin mula sa bibig niya, parang magkabila ang tabak. Amen? Natalim at ang mukha niya ay parang araw. Kung ano nakita niya, sinulat lang niya. Pero pinaliwanag ba niya kung ano ibig sabihin? Mula ulo ang paa, ganun kaya ang literal na itsura ng ating Panginoon. Hindi po, mga kapatid. Lahat yan ay may nilalarawan mula ulo hanggang paa, pero hindi pinaliwanag ni John dahil hindi pa niya naintindihan bakit ganun ang itsura ng Panginoon. Amen? Hanggang umakyat siya, hanggang pinasulat sa kanya ang 7 sulat from Revelation 2 and Revelation 3, yung 7 sulat sa 7 churches. Hindi naman naintindihan ni John bakit gano'n ang mga pinapasulat ng ating Panginoon. Alam mo, si John ay parang lang? Para siyang tapat na skribo o sekretary. Ano yung sekretary? Taga-sulat na. Amen? Alam mo, pag nasa opisina na dati, ang rami ako dito mga ka-office, mate ko dito dati sa opisina. Naalala ko, meron ako isang sekretary dati. Si Sister Carlos sa akin, minsan nagtrabaho sa akin sa office. Meron ako dati isang sekretary kung umaana ng pag nagdidikta ako, sinusulat niya agad. Ang galing. Ang tawag nila doon, shorthand, steno. Sulat lang siya ng sulat. Tapos sasabihin ko sa kanya pagkatapos, ibalik mo sa akin, pakibasa. Ano, eksakto. Pero minsan, pag tinatanong ko siya, naintindihan mo siya sabi ko, sabi hindi. Kasi bakit? Minsan, pag mga technical term, engineering term, hindi naman intindihan. Ganun si John. Habang sinusulat, hindi naman niya naintindihan kasi ito yung mga hiwaga at sikreto. Amen? Di pa panahon, kaya si John, sulat ng sulat. Amen? Revelation 2 and 3, 7 churches, sinulat lang niya ng mensahe ng Panginoon. Pagdating ng Revelation chapter 4, ay inakyat si John sa langit. Kung ano lang nakita niya, sinulat lang niya. Nakabukas, may pintuan sa langit, ang tinig ay parang pakakak, at sabi, halika, umakyat ka rito dyan. Papakita ko sa iyo, verse 1 ako. Papakita ko sa iyo, things which must be hereafter. So, future events. Pinapakita kay John. Amen? Future events. Tapos pinakita sa kanya, nasa spirito, nakita niya yung trono sa langit. Ilan nakaupo sa trono? Maliwanag, ilan? Isa lang. Meron ako alam na minsan may nag-angkinding propeta na inakyat daw sa langit, pero 3 trono nakita. Ewan ko lang kung saan siya inakyat. Si John inakyat sa langit, isang trono na nakita. Amen. Bakit? Ilan nakaupo? Isa din nakaupo. Wala pong 3 nakaupo dyan nagsiksikan. Isa lang talaga. Amen? Praise God. Nagpapatunay, ilan ang Diyos natin? Isa lang. Mga kapatid. Praise God. At nung tinignan niya kalulagian, jasper and sardine at may bagharing sa paligid ng trono, parang esmeralda, at paligid ng trono ay may 24 matatanda. 24 elders na kaupo, may 24. Amen? At bawat isa ay may ulo, may korona, at mula doon ay lumalabas sa trono ay lightning and thunderings and voices. At may 7 lampara. Amen? Burning. Nasa harap ng trono, na ito yung 7 Espiritu ng Diyos. Hindi ka nagtataka, alam mo, sa unang panahon, the early churches, alam mo, maraming katuruan tungkol sa kadyusan. Merong turo na oneness, may turo na two-ness, 2 lang kasi.
Ama at Anak. May turo na Triness or Trinity. Tatlo kasi, Father, Son, and Holy Spirit. May turo na Sixty. Anin. May turo din na Sevenity. Dito nila nakuha kasi 7 Spirito. Nasa ato ng trono. Sevenity. Pero si John, kung ano lang nakita niya, sinulat niya. Pinaliwanag ba niya? Hindi. Pinaliwanag ba niya bakit yung unang nilalang na buhay parang leon, ikalawa parang buyang baka, ikatlo parang mukha ng tao, ikaapat parang lumilipad na agila? Pinaliwanag ba ni John? Hindi rin. Bakit? Hindi niya naintindihan ang lahat ng nilalarawan mga ito. Amen? Kung ano lang nakita niya, sinulat niya. Kung anong narinig niya, sinulat niya. Siya ay tapat na skribo o secretary. Si John, hindi author ng aklat na ito. Ang author ng aklat na ito, sino? Si Yesu Cristo. Siyang taga-dikta. Si John ay sekretary na. Amen? So John was writing a book na hindi niya naintindihan. Sulat lang siya ng sulat. Revelation chapter 4, yung lahat na nakita niyang senaryo sa langit, sinulat lang niya. 24 elders, 4 living creatures, sinulat lang niya. Hindi naman niya pinaliwanag. Alam niyo bakit? Hindi niya naintindihan. All in symbol form. Lalo na Revelation 5, yung text natin ngayong gabi. Nung nakita niya isang aklat na may balumbon na 7 taga. Ang alam lang niya, mahalaga itong aklat. Tama? This 7-sealed book in Revelation chapter 5 na ako, na nasa kanang kamay, na nakaupo. Amen? Nakasulat sa likod, sa loob, sa labas, sealed with 7 seals at naghahanap yung mighty angels sa verse 2. Sino karapat-dapat magbukas ang aklat na ito? To lose the seals? Walang nasumpungan. Sa langit, sa lupa, o sa ilalim ng sobrang desperate, pati ilalim ng lupa. Wala rin. Wala rin. No one was able to open the book. Kaya ang mahalaga ng aklat? Kasi bakit? Umiiyak siya ng sobra. So verse 4, I wept much. Sa Tagalog, nanangis o naglupasin. Ganun kahalaga. Dahil walang masumpungan. And then, tapos verse 5, may lumapit isang matanda. Diyan. Tahan na dyan. Bakit? Meron na nasumpungan. Sino? Yung leon ng tribo ng Judah. Ugat ni David. Nagtagumpay para buksan ang aklat at kalayahan ng 7 selyo. Amen? Di natuwa na si John. Hinahanap niya ngayon itong leon. Paglimon niya, ano nakita niya, leon? Ang nakita niya, Kordero ang nakita niya na may 7 sungay at 7 mata. Na ito yung 7 spirito ng Diyos na pinadala sa buong mundo. Bakit ganun? Pinaliwanag ba din dyan? Bakit leon ang sinabi ng matanda? Pero paglingon niya, Kordero nakita niya, hindi pa rin niya pinaliwanag. Bakit? Kasi hindi niya maintindihan. Kung ano lang nakita niya, sulat lang siya ng sulat. Amen? Pero ang tapat na sekretary. Hindi niya naintindihan. So Revelation 5, lahat nakita niya. Amen? Yung 7 tatak, yung aklat, napakahalaga. Nung kinuha daw ng Kordero yung aklat, alam mo, napakahalaga o hindi. So verse 7, nung kinuha niya ang aklat, sa chapter 5, verse 7, sobrang halaga. Nung kinuha niya ang aklat, sabi ng verse 8, lahat ng 24 elders ay lumuhod sa harap ng Kordero. Amen. Praise God. Nag-awit ng bagong awit sa verse 9. At sabi, ikaw lang ang dapat kunin mo ang aklat at buksan ang tak-tak mga yan. Dahil ikaw ay pinaslang at tinubos, ibinalik mo kami. Redeem means what? Redeem means to bring back. Naibalik mo kami sa Diyos sa pamagitan ng iyong dugo. Alam mo, lahat ba tayo kasali dyan o hindi? Lahat na unang kindred, tongue, anuman ang wika mo, bansa, tao, lahi, lahat, kasali ba dyan? Kasali. Mga kapatid, ang ginawa tayo raw? Hari at mga saserdote. Sabi, tayo ay maghahari dito sa lupa, mga Diyos.
Napakahalaga na. Amen. Ang ginawa ng kordero. Alam natin kordero ito. Pero hindi na pinapaliwanag, hindi na intindihan dyan. Ang lahat na ito, mga nakikita dyan, mga kapatid. Alam lang na, mahalaga yung aklat. O Revelation chapter 6 na tayo. Amen. Yung tatak habang binubuksan yung matatak. Meron unang tatak. Isa sa mga apat na nilalang sabi, halika dyan, come and see. Nung binuksan, ano nakita niya? Puting kabayo. Meron na lang buso. May corona ng tawag dito sa Tagalog, nag-conquer. Lumabas siya parang, Manakot. manakot, to conquer, conquering and to conquer. And then, ikalawang tatak, anong kulay ng kabayo? Second scene, another horse. Pula naman. Amen. Ikatlong tatak sa verse 5. Nung binuksan ikatlong tatak, sabi na, come and see. Sabi na ikatlong nilalang buhay. Nakita niya kabayong itim. May dala-dalang timbangan. Verse 7. Binuksan yung ikaapat na tatak. Amen. Ano nakita niya dyan? Sabi ng ikaapat na nilalang buhay, halika dito dyan, tingnan mo to. Ano nakita niya dyan? Kabayo, kulay na Tagalog abo, pale, maputlang kabayo. Amen. Come and see. Dito niya, sabi niya, mukhang may pangalan na yung nakasakay. Anong pangalan nakasakay? Kamatayan pala nakasakay. Anong sumusunod sa kanya? Ang sumusunod sa kanya ay impyerno. Kung ano lang narinig niya, sinulat niya. Kung ano nakita niya, ang tanong, pinaliwanag ba niya dyan? Hindi pa rin niya pinaliwanag. Alam mo bakit? Hindi kasi niya naintindihan. Mga kapatid, hindi niya naintindihan itong lahat ng nakikita niya. Amen? Because this was still in symbol form. Mga kapatid. Praise God. Sige, sulat lang ng sulat, mga kapatid. Nung binuksan na ikapitong kalimang selo, verse 9, ano nakita niya? May makaluluwa sa ilalim ng dambana. Pinas lang dahil sa salita ng Diyos sa patotoo nila. Amen? Sumigaw sila. Gaano katagal pa kami maghintay, Panginoon, bago kami paghigantihan? Amen? Tapos binigyan sila ng puting balabal, pinaliwanag ba niya? Sino mga yan? Hindi pa rin. Amen? Verse 12, binuksan ika-anim na selyo. Ano nakita niya dyan? Sabi dito, hallelujah. Verse 12 tayo. Biglang lumindol na napakakas. Ang araw ay nag-iitim parang isang sako ng mga buhok. Ang buwan ay naging parang dugo. At ang mabibig sa langit ay nagsilaglagan. Sabi dito sa verse 13 na tayo. Amen. Kung ano lang nakita nila, sulat lang siya ng sulat. Amen. Nasa chapter 6 tayo. Chapter 7, mga kapatid. Amen. Nakita niya may apat na anghel nasa apat na sulok ng lupa. Hinahawag yung apat na hangin na huwag sila umib sa lupahan o sa dagat o sa anuman puno. At meron isang anghel mula sa silangan na may nalagtatak ng buhay ng Diyos. Sumigaw sa apat na anghel na yan na binigay ng karapatan para saktan ang lupa at ang dagat. Sabi na, sandali, huwag kayo muna magsakit, huwag kayo muna manakit sa dagat o sa puno hanggang tinatakan ang mga lingkod ng Diyos. Amen. Sa kanila tatakan, nung binibilang niya dyan, narinig niya binibilang verse 4 hanggang verse 4 hanggang verse 8, bawat tribo, lahat ay ilan? 144,000 lahat ng mga tiyunan ng Israel, bawat tribo, 12,000. Nakabilang. So ano lang bilang namin niya? Sinulat naman ang sinulat. Amen. Nasa verse chapter 7 tayo, mga kapatid. Verse 9, nakita niya, napakadaming multitude, walang mabilang lahat ng bansa, kindred and people and tongues, nasa harapan ng trono. Amen. Nasa harapan ng kordero, suot ang
puting balabal. May ano tawag? Palms? Ano tawag yan sa Tagalog? Palm. Palastasan ng kamay. Amen. Sumisigaw. Napakalakas, verse 10, salvation to our God, which is on the throne na nato the Lamb. At lahat ng anghel ay ano? Lumukod sa harapan ng trono at sinamba ang Diyos. Lahat nakita niyo dyan, sulat lang siya ng sulat. Hindi naman niya naintindihan. Bakit? Kasi hindi pa dumadating ang the time is at hand. Yung takdang panahon. Hindi pa dumadating. Amen? Praise God. Nasa verse chapter 7. Chapter 8 na tayo. Binuksan ang ikapitong taga. Ano nangyari? Tumahimik ang langit kalating oras. Ay lalo, wala siyang naintindihan kasi tumahimik. Parang kumbaga nanonood ka ng sine, biglang nag-blackout. Wala siya narinig. Wala rin siya nakita. Kaya wala siyang simulan. Sa kalating oras tahimik sa langit. At pagkatapos niya, nandyan na ang pitong anghel na naman na may dalang pitong pakaka. Amen. 7 trumpets na. So buong chapter 8 at chapter 9 ay panay mga trumpets, mga pakaka, mga anghel na nag-ihip ng pakaka. Pitong pakaka naman ang dalawang kapitulo na ito. Kung ano lang nakita niya, anong narinig niya, sinulat lang siya na sulat, itong pitong pakaka. Hindi niya naintindihan ano bakit? Kasi hindi pa rin tayo. Sulat lang siya ng sulat. Pagdating ng Revelation 10, nagbago. May nakita siya anghel galing sa langit. Bumaba na sa lupa. Alam mo ang dala niya? Ang dala ng anghel na ito sa verse 2, yung aklat. Kanina sa chapter 5 ay stelyado at sarado. Tama? Yeah. Ngayon, dala niya aklat ay ano na? Bukas na. At saan niya dinala? Binaba na dito sa lupa. Amen? Right foot upon the sea, left foot upon the earth. Mga kapatid, pinaliwanag ba niya? Hindi. Kung ano lang nakita niya, napakalaki ang anghel na ito siguro. Mga kapatid, isang paa na sa dagat, isang paa na sa lupa. At sumigaw ng napakalakas sa tinig para isang leon na lang atuhan. At nung sumigaw, parang leon, anong sumunod? 7 kulog. Nung narinig niya ang 7 kulog, narinig ba niya ang 7 kulog? Hindi. Narinig niya. Gusto na niya isulat. Alam niyo bakit? Nung narinig niya yung 7 kulog, tsaka niya naintindihan ang lahat ng sinulat niya mula sa umpisa. Tsaka niya naintindihan. Ano pala, bakit yung 7? Bakit 7 iglesia lang? Bakit ganun ang itsura ni Kristo mula ulo hanggang paa? Bakit ganun ang senaryo sa langit? Bakit yung 7 tatak habang binubuksan, iba-ibang kulay na kapayo? Naintindihan niya ngayon ang lahat ng simbolo nung narinig niya ang 7 kulog, eh gusto niya isulat. Sabi ng Panginoon, John, huwag mong isulat sa verse 4. Selyado mo ang mga bagay na na sinabi ng 7 kulog at huwag mong isulat. So ang tanong, mahalaga ba yung 7 kulog? Napakahalaga. Hindi pinasulat kay John. Pero, huwag tayong mag-alala dahil sabi ng anghel na itong bumaba, tinaas siyang kamay sa langit. Nanumpa siya. Swear by him that liveth forever, so verse 6. Who created the heaven, things that are in, and the earth, the things that are therein, and the sea, the things that are therein, that there should be what? Time no longer. Pagdating ng panahon, hindi na nagluluha, the time is at hand kasi dumating na takdang panahon. Anong panahon yan? Panahon ng araw ng tinig ng ikapitong anghel. Pagdating sa araw niya, pag siya mag-umpisa mag-ihip, ang hiwaga ng Diyos matatapos na. So, paano hinayad niya sa kanyang mga lingkod na propeta? Verse 7 na. Alright. So, pag dumating ang panahon ng araw ng ikapitong anghel, lahat ng hiwaga na hindi naintindihan ni John at hindi pinasulat, pati na yung 7 kulog. Ito na yung panahon na ang lahat ng hiwaga ng Diyos ay matatapos na. Kasi
sabihin, itong aklat na ating binabasa ay intindihan na natin. Amen? Kaya alam mo, mahalaga, matunghayan ba natin, sino ba itong ikapitong anghel? Mahalaga ba yan? Amen. Napakahalaga. Pag ibig sabihin, may ikapitong anghel, that means ano? May 6 na anghel bago siya dumating. Tama? So dapat hanapin natin yung 6 na anghel. Ang problema, lahat ito ay hiwaga, mga kapatid. Ito lahat ay sikreto. Eh kung sikreto ng Diyos, problema natin. Problema natin. Alam mo bakit? Kasi pag ang Diyos may sikreto, ayon sa aklat ni Amos, Kapitulo 3, sabi ni Amos 3, versikulo 7. Surely, the Lord God will do nothing. Wala siyang gagawin. Kung di ano, hahayag niya. He revealed His secret. Kanino lang? Sa kanyang lingkod. Na ano? Propeta. So alam mo ang Diyos, hindi, alam mo ang Diyos ba nagbabago ng isip? Nakasulat sa aklat ni Amos na pag may sikreto ang Diyos, may lihim ang Diyos, sino lang kanyang ihayag? Propeta lang. Amen. Amen. O, bigyan ko kayo example. Alright. Amen. Nung naglikha ang Diyos ng langit at lupa sa Genesis chapter 1 verse 1. Ang tanong, sino ba nandyan nung naglilikha ang Diyos ng langit at lupa? May tao na ba doon? Pero sino nagsulat niya? Sino nagsulat ng Genesis 1:1? Moses. Eh si Moses. Ano si Moses? So isang araw, inakyat ng Diyos si Moses sa bundok ng Sinai. 40 days and 40 nights. Silang dalawa lang ang Diyos. Alam mo, Diyos, paano siya kinakausap ang kanyang lingkod ng propeta? Ang Diyos, kinakausap niyang lingkod niya, mouth to ear. Bibig, diretso sa tenga. Wala nang dinadaanan ng iba. Mouth to ear. So habang silang dalawa lang nag-fellowship sa tuktok ng bundok ng Sinai, kinwento ng Diyos kay Moses, paano niya nilikha ang buong mundo, langit lupa lahat. Amen? Pati Garden of Eden, pati sino nandyan, pati muna magulang natin, pati pangalan din kay. Si Moses lang ang nagsulat niya. Kasi bakit? Eh, propeta siya. Lihim ng Diyos. So, bago dumating sa time ni Moses, walang nakakaalam kung ano nangyari sa Garden of Eden. At kung mayroong ang Garden of Eden, walang nakakaalam na may Garden of Eden ng pangalan ng Eden. Amen? Bakit? Eh, hindi pa sinusulat ni Moses. Kailan sinulat ni Moses yan? Mga 1800 BC. Wait, 1500 BC ba? Pero ang Garden of Eden ay 4,000 BC. Eh, wala pa si Moses. Amen. Hulihin ng Diyos, nihahayag lang niya sa kanyang lingkod na propeta. Ang buong Biblia, ang ginamit ng Diyos para magsulat, Genesis to Revelation, na ano? Propeta lang. Amen? Amen. Problema natin, pag hindi natin maintindihan itong Biblia, kung para tayo makilala, propeta. Alam niyo bakit? Kasi kung propeta ginamit ng Diyos para isulat ang buong Biblia, ayon dito sa aklat ni nasulat ni Peter. Tama ba yan? Sorry. Okay, sabi, holy men of God. Type mo nga. Okay, nakita ko na. 2 Peter chapter 1, verse 20. Sabi nito, knowing this first, alamin nito muna, lahat ng hula, no prophecy of the scripture, ay ano, is of any private interpretation. Kung may hula sa Biblia, hindi tayo pwede magpaliwanag ng sarili, privado. O, ito yung unawa ko, ako magpapaliwanag. Liban ko ano? Liban ko propeta. Bakit? Kasi ang mga hula came not in old time by the will of man, kundi ano? Holy men of God, yung mga banal. Sino? Mga propeta. Sila ay nagsalita habang sila ay inutudyukan ng ano? Banal na Espiritu Santo. Amen? Amen. So buong
Hallelujah! Genesis to Revelation ay hindi yung isang araw na lang, bigla na lang. Sabi ng isang propeta, ay ito na lang isip ko susulat. Hindi. Kailangan sila ay pangiran muna. At sila ay ikilos muna ng Diyos bago sila. I-anoint muna ng Diyos bago sila magsulat. Paano kung ang Biblia ay sinulat sa hiwaga at sa sikreto at sa lihim? Sino gagamitin ng Diyos? Di propeta din. Kaya hindi natin pwede ipaliwanag. Lalo na itong Book of Revelation na marami nagtangka magbasa, marami nagtangka magpaliwanag, pero ang tanong, propeta ba ng Diyos o hindi? Yan ang tanong. Kasi pag hindi propeta ng Diyos nagpaliwanag, medyo delikado tayo dyan. Pero kung propeta ng Diyos nagpaliwanag at talagang pinatunayan muna niya na kanyang propeta, then, dapat matakot tayo. Dahil hindi na ang tao ang nagpapaliwanag. Amen? Kundi Diyos na ang nagpapaliwanag. Ginagamit lang niya ang propeta niya bilang kanyang bibig. Para ipaliwanag at i-interpret ang lahat ng hula, lalo na itong aklat ng Apokalipse. Tingnan natin at tunghayan natin kung propeta ba ito o hindi. Sa Revelation 1, itong anghel na ginamit kay John, sa Revelation 1 verse 1, may ginamit anghel, tama? Sent and signified by his angel unto his servant John. Itong anghel na ito. Hindi niya iniwanan si John hanggang Revelation 22. Sundan natin itong anghel na ito hanggang dulo sa Revelation 22. Tingnan natin, mga kapatid. Sa Revelation 22, verse 6, he said unto me, may nagsasalita kay John. Sino itong nagsasalita kay John? Tingnan natin. He said unto me, these sayings are faithful and true. And the Lord God of the holy prophets ay sinugo ang kanyang anghel to show unto his servants, tayo kasali dyan, kasali si John, the things which must shortly be done. Then, sabi ng verse 7, behold, I come quickly. Alright. Tapos, anong mabasa natin? Mapalad daw. Dito naman inulit yung mapalad. Kaya sabi ko sa inyo, mapalad, basahin itong aklat. Pero hindi sapat yung basahin. Kailangan blessed is he na ingatan to pa rin. He that keepeth the sayings of the prophecy of this book. Amen? Kaya tanong ulit, ngayong gabi, sino dito ulit nakabasa na ng buong aklat na ako? From Genesis 1 to Revelation 1 to Revelation 22. Tasa na! Dumadami na. Kapalahay kayo ng Diyos. Amen? Mapalad yung nagbabasa. Pero pag nagbasa kayo, 1/3 pa lang. Pangalawayan mo, pakinggan nyo habang pinapangarap mo. Kasi pag nagbasa kayo, hindi nyo naintindihan. Paano wala? Amen? Pakinggan nyo ang mga nangangaral tungkol sa aklat na ito. Amen? Then, pangatlo, kung naintindihan nyo na, then, ingatan nyo at tuparin. Kasi sabi ng dulo, mapalad ang nag-iingat at tinutupad yung lahat ng sinasabi ng hula ng aklat na ito. Amen? Si John, nung narinig niya, alam mo, ay, John, nakita ko mga bagay na ito at hindi lang yung nakita. At yung narinig ko, ay, John saw these things and heard. At yung narinig niya, when I heard and seen, anong ginawa niya? Mula sa anghel na yan, siya ay lumuhod sa anghel. Sinamba niya, lumuhod siya sa harapan ng paanan ng anghel at sinamba niya. I fell down to worship yung anghel na ito. Alam mo sabi ng anghel? Tingnan natin, sundan natin. Ano sinabi ng anghel? Sabi ng anghel, huwag mong gawin yan. Bakit? Kasi tayo ay pareho, kapwa lang naglilingkod, fellow servant. At ano pa? Hindi lang fellow servant, tayo ay magkakapatid. Ano? Propeta. So, maliwanag propeta? Propeta, maliwanag ang nagpakita kay John yung buong aklat ng Apokalipse. Amen? Kaya nung sinasamba ni John, ni-review niya, John, huwag mong gawin yan. Tayo ay magkakapatid lang. At paano tayo naglilingkod? At magkakapatid tayo? Parehas ang calling natin, propeta. Ano lang kailangan natin gawin? Ingatan lang yung sinasabi ng aklat na ito. At sino lang dapat sambahin? Diyos ang sambahin. At sabi ng anghel kay John,
Diyan, panahon na. Huwag mo na iselyo. Seal not. Ibig sabihin, buksan na. Seal not the sayings, yung aklat ng hula na ito. Bakit? Ayan na naman. For the time is at hand. Ang tanong, anong panahon yan? This day, that scripture is fulfilled sa araw natin na ito. Dahil pinadala na sa atin ng Panginoon itong propeta na ito, na siya rin ang ikapitong anghel, na siya rin ang propeta sa huling hula sa aklat ng lumang tipan na Malakias. Siya rin yan, propeta na may taglay Malachi 4 verse 5 and 6, ang dala niya na spirito o anointing or calling ay Spirit ni Elias, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. At anong gagawin ng propeta na ito? Ibabalik niya ang puso ng magulang sa anak, at hindi lang yun. Puso din ng anak sa magulang. Lest I come at saktan ko ang lupa ng isang sumpa. Alam mo sino nagtupad nito? Ang nagtupad nito, yung unang bahagi, ang nagtupad nito ay si Juan Bautista, Lucas 1. Paliwanag, si John the Baptist ang nagtupad dito nung siya ay binubuntis ng kanyang nanay na si Elizabeth. Luke chapter 1, tingnan natin ano sabi ni Angel Gabriel dito. Sabi dito sa verse 13, sabi ng anghel kay Zechariah, huwag ka matakot dahil ang iyong panalangin ay narinig ng Diyos. Ang iyong asawa Elizabeth ay magkakaroon ng isang anak, and thou shalt call his name John. Kasi ito si John the Baptist. At sabi dito, maging dakila siya, verse 15. Hindi siya inom ng anuman matatapang na alak o inumin. At siya ay pustos ng Espiritu Santo mula sa bahay-bata ng kanyang nanay, at marami mga anak ng Israel ibabalik na sa Panginoon na Diyos nila. At verse 17 ang mahalaga. He shall go before him in the spirit and power of Elijah. Tingnan mo. Anong trabaho? To turn the hearts of the father to the children. Tapos pinutol niya yung ni Malakias. Bakit? Yung unang bahagi lang tinupad niya. Puso ng ama sa anak. Sino yung ama? Yung mga pananampalataya nila, Judaismo, mga Hudyo. Binaling niya kay Kristo. Amen? Pero yung kabiyak na hula, the heart of the children, tayo. Ibabalik sa puso ng mga magulang yung apostolic magulang natin sa Day of Pentecost. Yes, man. Kaya itong anghel na mensahero na propeta sa huling araw na ito, pinadala ng Diyos, kagaya ng spirit ng kay Juan Bautista, spirit ni Elias, para ibalik tayo ngayon sa puso ng ating mga magulang. Ibalik tayo. Amen? Siya yung mangunguna, siya yung maghahanda ng daan ng ating Panginoon. Second coming. Si John ang naghanda ng first coming. Itong huling propeta ng Diyos, kagaya ni John the Baptist, kagaya ng spirit pangyari ni Elias. Babalik ang puso natin sa magulang, ihahanda ang ikalawang pagbabalik ni Kristo. Amen? So, pinadala na ng Diyos, at siya rin yung ikapitong anghel, dahil siya ang ginamit ng Diyos para ipakita sa atin yung pitong panahon na yan. O, makikita na siya. At ang between lang, nakita niyo dyan sa pitong kanang kamay ng Panginoon, pitong between, yung bawat between, nilagyan niya ng pangalan. No? Si John, walang pangalan. Pagdating sa huling araw ng propeta, bawat between, sinabi niya ng pangalan. Paul, Irenaeus, Martin, Columba, Luther, Wesley. Tapos dun sa huli, hindi niya nilagay pangalan. Ako lang naglagay ng kami siya. Ang nilagay lang niya, question mark, Elijah lang niya nilagay. Pero tayo, by revelation, alam natin, siya yung huling araw ng propeta. Pinadala ng Diyos. Dahil isang araw, meron isang linggo sa 1963, March 17 to 24, bawat gabi may pinadala ang Diyos isang anghel sa kanyang library habang siya ay nag-research. At bawat gabi, hinayag sa kanya ang lihim ng bawat tatak. Every unang tatak hanggang ika-anim na tatak. Pagdating sa ikapitong tatak, mga kapatid, sabi niya, ito ay hindi po para sa lahat ng tao. This is not a public
benediksyon. Ito ay para sa mga special lang na klase tao. Hindi po lahat makakaunawa sa mga nakasulat sa aklat na ito. Amen? Para lang sa mga hiniran niya na tinawag niya sa huling araw na ito, nakabahagi doon sa nobya ni Kristo na ikinakasal kay Kristo sa huling araw. At pag kinasal tayo kay Kristo, mga kapatid, then tayo ay magiging handa para sabi ng ating teksto kanina, pagbaba ng Panginoon na may kasamang sigaw, tinig ng arkanghel, at pakakak ng Diyos, ano raw mangyari? Ang mga namatay kay Kristo ay babangon. At tayo mga buhay ay sabi ng nasa verse chapter 1 Thessalonians 4 yan, verse 17, tayo mga buhay at nanatili ay agawin kasama nila. Sino sila? Yung mga nabuhay na muli upang salubungin ng Panginoon sa alapaap at makakasama natin siya magpakailanman. Amen. Ang tanong, pinaliwanag ba ni John? Ano ba yung sigaw? Ano ba yung tinig ng arkanghel at yung pakakak ng Diyos? Pinaliwanag ba niya? Hindi! Kasi hindi niya ministeryo din yan. Ito ay ministeryo ng ikapitong anghel. Pagdating ng araw niya, lahat ng lihim, iwaga ng Diyos ay matatapos. Kaya nga, pinangaral niya sa mensahe ng pamagat ay rapture. At doon niya pinaliwanag, ano ba yung sigaw? Ano ba yung tinig ng arkanghel? At ano ba yung makakakak ng Diyos? Para tayo mga hinira, pag naunawaan natin yan, ay maging handa po tayo. Makasama tayo sa pag-agaw ng ating Panginoon. Amen? Kaya itong mensahe sa uling araw na ito at hinahanda po. Para lang saan? Para lang kanino? Para lang sa mga gustong sumama sa pag-agaw. Hindi na tungkol sa kaligtasan. Kundi tungkol na sa makakasama ba ako. Kasi pag hindi naman makasama sa pag-agaw, ang tipan, may kaligtasan pa. Meron din, pero medyo masaklap lang ang kaligtasan. Kasi pag ikaw ay naiwanan sa pag-agaw at pumasok sa kaos, hindi ko ka naman kayo tinatakot. Pero pagpasok mo sa dakilang kapighatian, sobra-sobra grabe ang pagsubok dyan. At ang kaligtasan dyan, hindi na libre, may bayad na. Ngayon libre pa kasi binayaran na ni Kristo. Pero pagdating sa dakilang kapighatian, at naiwanan na, may bayad na. And ang bayad doon ay magpapapugod ka na sa ulo. At yan ang gagawin ng Antikristo. Pupugutan ka ng ulo dahil maninindigan ka talaga sa sa kaligtasan mo. Hindi ka makikipagkompromiso. Pero bayad ka naman pugod ulo. Kaya habang ngayon na ang kaligtasan ay binayaran na ni Kristo. Bukas pa ang biyaya. Glory! Kung narinig natin, Panginoon, kumakatok daw sa puso natin, huwag na natin patigasin ang puso natin. Amen? May darating isang araw, sasarahan din ang pintuan ng biyaya. At ang biyaya ay ibabalik na niya sa Mahudyo. Amen? Amen. Sa ngayon, ang Mahudyo ay pansamantalang bulag. Binulag sila. Sino? Sino nagbulag sa kanila? Panginoon Diyos mismo din nagbulag sa kanila. Parang kaligtasan na balik sa ating mga hintin. So, darating din pag napuno na ang huling bilang na hintin na maliligtas, sabi ng Roma 11. Sabi dyan, huling talata, Romans 11. Sabi ni Pablo sa verse 25, sabi ni Pablo, I would not, brethren, na maging ignorante kayo sa hiwaga, lest you be wise in your own conceit, baka magyabang kayo. Na ang pagkabulag na bahagi ay nangyari sa Israel hanggang kailan? Until the fullness of the Gentiles ay pumasok na. Yung huling-huling Pilistinado na hinti, pag pumasok na, then ano na ang gagawin ng Diyos?
ibabalik na niya ang kaligtasan sa mga Hudyo. Napakalapit na ba? Napakalapit na. Dahil ang orasan ay pumapatak na. Israel ay naging bansa na. 1946, 48, dineclare na sila bansa. Amen? Praise God. Gano'ng katagal pa kaya? 1948 hanggang ngayon, ilang taon na, mga kapatid? Kayo na magbilang? Ilan? Ilan? 1948 hanggang ngayon? Huwag magaling mag-mat dyan. 61 na. 51? Sigurado kayo? Tama ba yung bilang nyo? 51? Sigurado kayo? 1948 eh. 71. 2019 na tayo eh. Tama ba? Napakalapit na ba kayo? Tingnan, napakalapit na. Glory. Napakalapit na. Sabi ng Matthew 24, pag nakita mo yung puno ng igos, which is Israel. Amen? Verse 32. Pag nakita mo ang kanyang sanga ay 24, 32, 32, 32. Pag nakita mo yung sanga niya ay mahaba na at madahon ng busbog na, then alam mo na tag-init na. At alam mo ang tag-init ay Tag-init ay tag-anit. Summer ay harvest. At ang harvest ay Ang harvest ay sabi ng Matthew 13, hanapin nyo na lang, ay katapusan ng Matthew 13, harvest time, pinaliwanag ng Panginoon ng matalata na yan. Matthew 13 verse saan dito? Verse 39. Ang kaaway na naghasik ay ang demonyo. At ang pag-aani ay katapusan ng... So ang tanong, napakalapit ba? Nakita na natin ang puno ng igos. Uusbong na. Summer is near. Nagano malapit, nasa pintuan. Di ba kanina? Matthew 24:32. Nasa pintuan, kumakatok na yung Panginoon. Amen. Ganun kalapit. So close. It's even at the door. Sabi ng verse 33, napakalapit. Pag nakikita na lahat ng mga bagay na ito, know that it is near. Ano yung malapit? Harvest is near. Summer is near. Nasa pintuan. Yung generation nakakita ng bagay na ito, hindi lilipas daw hanggang hindi lahat. Verse 34, mabagay na ito ay maganap. Nandito na tayo sa generation na ito. 1948 hanggang ngayon is a generation. 70 years is a generation. 71 na lang. Mas nagtatagyan tayo kalapit sa mga dito. Ibig sabihin, may mga sinilang na 1948 na hanggang ngayon kasama pa natin. Amen, Sister Adeline. Amen. Kasama pa natin. Pag-ito na nandito tayo sa generasyon na ito. Kung saan lahat ng bagay na ito ay natutupad. Ang hiwaga ng Diyos Lord. ay tapos na. Ay maraming salamat tayo sa kabutihan ng Diyos. Kung kayo ay tinawag, ang Panginoon bibigyan tayo ng biyaya para mabuksan ng lahat ng lihim, lahat ng sikreto, lahat ng hiwaga. The mystery of God should be finished. Pagpalay kayo ng Diyos. Let's all stand. Bless you all. Praise be the name of God. Wonderful Jesus. Hallelujah. Let us sing a song sa ating songbook na nagsabi, it is no secret what God can do. Number 217. Praise be the name of God. Glory to Jesus. It's no secret. Glory, Lord. What God can do. Yes, Father, Lord. God is now for all. He'll do for you.
What a day that will be. Praise God. Ito yung araw